Bakit po si dating speaker wala pa? Nakalagdag na rin sa flood control scandal si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Bistado na ang bagman ni Bungit. Wala nang takas po talaga dito ang mga buhaya sa mga isiniwalat ng kapwang buhaya nila na si Saldimo. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabisdak. Senador Marcolita kinumpronta po si Vince Dizon. Warrant of arrest labang kay Martin Romualdez, hinahanap ng naturang senador. Mapya sa insertion, bistado. Alleged sa bagman ni Bongbong Marcos, lumutang budlating mata. Animal naman oh. Kasi nga siyempre si Saldico mayroon pong tinutukoy na bagman oh. Ang tinutukoy po nating bagman ayon po sa testimonya ni Orly Gutisa ay si Paul at yung isa Mark yata, Paul at Mark, yun yung mga bagman ni Saldico. So ngayon ito kay Bongbong Marcos may bagman, ito po yung pinangalanan ni Saldico kagahapon na napasil nga ho tayo. Sino ho ito? Ang pagkakala ko po ay yung music ng Department of Education at yung si Bersamin. Iba pala ho ito, anak ng kagwang, malaman-laman nyo, nasa Department of Justice pala. Itong tinutukoy na di umanong bagman ni Bongbong Marcos sa bilyon-bilyon na kickback at insertion na kinulimbat ng naturang presidente na hanggang ngayon nakangiwi pa rin ang pangalan. Magandang tanghali po, pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls ni Anticlaire Castro, mag-subscribe din kayo, kasama po yan sa sahod ninyo. Huwag po natin kalimutan ang Birada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. Madali pong hanapin, Birada Aguila. At tulungan nyo naman kami, pa-subscribe din po yung channel natin. Makikita po ninyo ako dyan ng live tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 na po ng hapon sa Birada Aguila. Pag-usapan po muna natin itong mapya sa insertion ng Marcos admin. Nagsanga-sanga na po yung korupsyon sa ating bansa. Ang punot dulo at ang ending na pinagkukunan ng korupsyon ay yung mga insertions, katakot-takot na ho na paglilima sa kabadang bayan. Na ito ay sangkot nga ho dito na di umano at itinuturo po ni Saldico itong presidente ng Republika ng Pilipinas. Yan ang nakakalungkot kasi mismong presidente na nagtitimon sa isang bansa ay naka-point out ngayon yung hintuturo ng isang Saldico na kasama sa mapya na siya umano ang utak ng lahat ng insertion. Pakinggan po natin at kilalanin din po natin siyempre kung sino po yung bagman na ito na tinutukoy ni Saldinyo. Ito, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Ibinunyag din ni Saldico na naka-face-to-face niya ang Pangulo tungkol sa 100 billion pesos umunong budget insertion at sinabihan daw siya nito na huwag pigilan ang pagsisingit ng pondo. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Muling umarangkada ang kontrobersya sa 100 billion pesos na budget insertion matapos ang mga paratang ni dating Congressman Saldico laban mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa na namang video, diretsahang sinabi ni Ko na personal niyang nakausap ang Pangulo tungkol sa umano'y insertions. At sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Ayon kay Ko, February 2025 nang sumulat siya kay PBBM para ipaliwanag na ginawa lang niya ang utos ng ilang miyembro ng gabinete na nagsabing utos daw ng Pangulo ang pagsingit ng 100 billion pesos sa budget. Isang buwan matapos niyan, nagkaroon daw ng meeting sa Malacanang kasama si Ko, dating House Speaker Martin Romualdez at ang Pangulo. At dito raw, nagalit pa nga ang Pangulo nang pag-usapan ang budget insertion. Ito na yata yung pinakamabigat na testimonya sa mga nakaraang video ni Saldico na talagang na-encounter na niya. Nakaharap na ho niya itong si Bongbong Marcos at mismong si Bongbong Marcos na ang nagalit sa kanya patungkol sa 100 billion na insertion. Nakulangan nga, anak ng kamote. Grabe ka naman, your animal. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Nina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. Kumbaga ito, kino-corner na ni Saldico si Bongbong Marcos. Huwag ka na magturo. Andun ka naman pinagalitan mo nga ako, sasabihin mo ako fake news Masabihin mo ako, nagpapakalat ng maling balita. Sabi nga ni Sandro, destabilizer daw. Ang gagi na Sandro, tukuhin mo pa bang destabilizer itong si Saldico? May race binaon nyo yung tao, sino bang tao na hindi kakanta? At inipit nyo ng todo. Yun yung pinakamali ng grupo ni Martin Romualdez, Marco Sandro, na itong si Saldico, hindi nila pinunutiktahan. Talagang binaon, collateral damage, sacrificial fall guy. Sa akala ko siguro nila, hindi kumanta. Baka akala sila siguro, baon nyo ako, okay lang sa akin, para sa inyo. Kamahalan. Hindi Parang yung suicide na, yung mga estilo ni Saldico dito,
O sige, sama-sama tayo babaon sa Kumunoy. Tuloy, oh. Si Justice Undersecretary Jojo Cadiz daw ang nag-ayos ng naturang meeting. Sa mga naunang video ni Ko, si Cadiz ang tinutukoy niyang bagman umano ng Pangulo sa umano'y 1 billion pesos na kickback. Ayon kay Ko, personal pa niya itong inihatid sa bahay na umano'y bagsakan ng pera sa South Forbes Park. Wala pang pahayag si Cadiz. Pero ayon sa Department of Justice, nananatili siyang Undersecretary. Bagamat nakalive mula November 22 hanggang 28 at wala raw itong travel authority kaya nasa Pilipinas lang si Cadiz. Tiniyak naman ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida na hindi maaapektuhan ang integridad ng investigasyon sa flood control scandal kahit na dawit ang opisyal. Until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations. Grabe itong ano na to. Tingnan mo yung assistant. Oh, hindi pala, acting Department of Justice Secretary. Nakita nyo ba ang nakita ko? Budlat din. Pag budlat, alam nyo na, trupa yan. Trupa pits. Singot pits. Putya, no? Wala na talaga. Ba't ganito ang mga gabinete ni Bongbong Marcos? Talagang hindi mo na kailangan ng pulburon test eh. Sa mukha pa lang, sa mata pa lang, rugi na eh. Kitang-kita mo na yung budlat na mata. Bantakin mo ha, bagman ha, yung sabi ng News 5. Bagman, pero na undersecretary ng Department of Justice. Ganon ho, katindi yung bagman ni Bungit. Nasa DOJ. So malamang sa malamang, yung Remulla Brothers, kasi nanggaling man dyan si Boying, may alam din dito kay Cadiz na ito. Kasi nga ako, kagahapon ko narinig si Cadiz na ako, curious lang ba ako? Sino ba tong si Cadiz na ito? Ano ba ang relasyon kay Bongbong Marcos? Itong Cadiz, kasi pag sinasabi mong bagman, kailangan may tiwala ka dyan, no? Meron kayong relasyon. Punto. Meron kayong relasyon na medyo matagal na, nakaugat na kahit anong mangyari, ay walang bulilyasuhan ba? No? At walang pagtakpan. Kilalanin po natin si Cadiz kasi pag sinabi mong bagman, kailangan parang sanggang dikit talaga kayo dyan. Dugtong mga bitukaw ninyo, at the end of the day, walang kantahan. Hindi kagaya ngayon kay Saldico na ikinantaho sila. Sino ba ito? Sayon sa kanya, undersecretary, hindi pa rin tinanggal. Yung kredibilidad ng investigasyon ay hindi pa rin mabayaran. Utang ina, matagal nang may bahid dyan, sir. Related to the flood control issues of the Department of Justice. We will maintain our resolute conviction and belief that we need to bring this to the end. Diba? Na kailangan natin, tulad ng mandato ng Presidente. Diba? Where the evidence will lead. Nauna na rin itinanggi ni Pangulong Marcos sa mga paratang ni Ko laban sa kanya. Hamon pa ni PBBM, umuwi na si Ko at manumpa. Grabe yung OIC ng DOJ, parang si Chake, oh. Di ba? Sabay yung budlat. Ang inumin talaga. Nababalot ng mafia, nababalot ng kademonyuhan ang gobyernong Marcos. Na ang nagdurusa ang mga matitinong tao, ordinaryong tao, na ang gusto lamang mangyari sa buhay, ay maganap buhay araw-araw. Pero hito, dinamayo tayo nila. Itong mga mafiyang ito. Okay. So, kilalanin natin itong si Cadiz. Dahil ito na po yung tinutukoy ngayon na bagman. At mismo nga, mainstream media ang nagpangalan dito kay Cadiz na bagman, sigun doon sa mga isiniwalat ni Saldico. Na ito daw yung kausap, doon dineliver. At tagatid si Saldico doon mismo sa kay Cadiz ay 1 bilyon. No? Una, 200 billion. Pangalawa, 800 billion. Si Cadiz po ang umarap. So ngayon, baka sabihin na naman ni Panfilo Lacson, ginamit lang si Bongbong Marcos ni Cadiz. Ginamit lang ang Pangulo para mangulimbat sa kaban ng bayan. Pero hindi na nga ho ganun kasi may encounter na po, personal encounter na si Saldico kay Bongbong Marcos. So ito, si Cadiz, ano ba ang relasyon ng Cadiz na ito kay Bongbong? Magsyuta ba sila? Sinong syokla sa kanila? Oy, may gulay. Sabi daw, bayot daw eh. Sabi. Hindi talaga, meron akong balita, merong chismis. Ito, maritis muna tayo saglit. Ano daw, yut ba daw si BBM? Tinitira daw sa wit po eh. Hindi, maritis lang din naman. Gaano po katotoo yun? Sabagay kasi pag magpupulbos-pulbos daw sila, pulburon daw sila, dyan sa palasyo ni Pulburon, may kasama daw urje-urje yan eh. Wala na, ispadahan pala yan, animal. Ito, kilalanin po natin si Cadiz. Na ito po ngayon ay tinutukoy na bagman. Patay tayo di ayan. Alleged bagman. Nakaladkad na rin sa flood control scandal si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. matapos siyang bansagan ni Saldico bilang bagman umano ni PBBM. Kilalang malapit si Cadiz sa Pangulo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa magkakasunod na social media posts ng dating kongresistang si Saldico, isa ang pangalan ni Justice Undersecretary Jose Jojo Cadiz sa paulit-ulit na nababanggit. Ayon kay Ko, si Cadiz umano ang nag-aareglo ng mga bagsakan ng pera at pagkikita nila ng Pangulo para pag-usapan ang mga illegal na insertion sa national budget. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo,
lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko." Kung kahapon, Forbes Park ang nabanggit ng dating mambabatas, sa latest video nito, nasa loob na mismo ng Malacanang ang anyay meeting place nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Aguada. Tubong Ilocos din si Cadiz gaya ng mga Marcos. Okay, tingnan mo ha. Nasa Aguada na. Napunta na nga. Oh. Yun na po yung sinasabi ni Orly Gutisa. At malapit, no? Malapit na tao itong si Cadiz kay Bongbong Marcos. Pareho po sila taga Ilocos. Gaano po kakalapit? Lapit na lapit ba talaga ang mga pisngi? Ha? Talagang kiskisan ba? Kulang na lang mag lips to lips? Tayo na, magugulat po kayo kung gaano kalapit. No? Pakinggan po natin. Tindi rin ng bilyonaryo eh. Nagtapos sa Lading Elementary School si Cadiz taong 1986 at sa Esteban National High School naman taong 1990. Simula noong senador pa si PBBM hanggang sa nag-file ito for candidacy bilang vice-presidente, present si Attorney Cadiz sa tabi nito. 10 years ago, makikita rin si Cadiz sa loob ng COMELEC habang nagpapasa ng kanyang COC si Marcos. Fast forward to 2025, nadadawit ang isa sa pinakamatagal ng tao ni PBBM sa kontrobersiya ng tinaguriang pinakamalaking anomalya ng Pilipinas. Stop muna tayo dun. Yung relasyon lang nila. Yung tukuyin natin. No? Mantakin mo, simula pa yung nag-file pa lang ng pagka-senador itong si Bongbong, no? Nung naging senador pa, malamang sa Ilocos pa rin, no? Congressman, si Bongbong Marcos, kasama na niya itong si Cadiz. Galing sa Ilocos, akala ko Bading Elementary School, kamuntikan. Lading Elementary School, parehong taga Ilocos. Pag tiningnan nyo ho, hanggang sa nag-file ng COC, I think, nung pagiging vice-presidente, kumandidato si Bongbong, nandun din, no? Si Cadiz. Pag tiningnan mo, yung relasyon ng dalawa, malalim, no? Malalim yung relasyon. So kumbaga yung tiwala ho ni Bongbong Marcos sa kababayan niya, baka nga kababata pa ho ito, hindi lang natin alam eh. Itong si Cadiz ay nandun na talaga, no? Matibay na, nakabuild na yung relasyon nila. Kumbaga sanggang dikit na. Parang si ano rin yan eh, yung Remulla Brothers na ikwininto ni John Vic Remulla na matagal na ho daw silang magkasama. I think 1986 pa yung Remulla. At saka Marcos hanggang dikit na rin ho. So ibig sabihin 1986. Yung after it's a people power na ho ito, tama ba? O yung people power, yung mga Marcoses at Remulla, magkasangga na pala ho ito. Siyempre dito kay Cadiz. Kaya pag sinabi pong bagman, mukhang may basihan, no? May basihan yung sinasabi ni Saldico na ito ay pinagkakatiwalaan ni Bongbong Marcos. Doon dineliver, ito ang tumatayong bagman at tagakuha ng mga deliveries na malita-malitang pera. Nakaw na pera ho, Nakaw na pera galing sa kaban ng bayan, galing sa mga taxpayer. Bilyones ang idinideliver. So yung tiwala nandoon. Kaya tiwala ni Bongbong, nakabuild na, nandoon na. Kumbaga wala na siyang kakaba-kaba na tol, ikaw kuha doon tol, pera yan tol, atin yan, no? For the boys. So, yung tiwala ni BBM, kumbaga 100% na dito kay Cadiz. Kaya doon dinideliver, doon hinahatid yung mga nakaw na pera. At napunta na ako ngayon sa flood control. Pakinggan natin, no? Sinubukan nating hingin ang pahayag ni Cadiz tungkol sa mga paratang laban sa kanya, pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hindi pa sumasagot kasi gumagawa pa po ng sagot. Kayo naman, huwag nang madaliin. At gagawa ng script. Take note ha, nakalib po itong si Cadiz ngayon. So, wala rin siya sa Immigration Lookout Bulletin, wala rin siya sa Whole Departure Order, wala rin siya sa investigasyon. Dahil sila po nag-imbestiga. So, anytime, pwede po siyang lumabas ng bansa. Kagaya si Amina, Pangandaman, anytime, pwede na po yung lumabas sa bansa kasi hindi naman na po sinama sa investigasyon. At itong si Cadiz, sila po nag-iimbestiga. Yan ang mahirap ngayon. Paano tayo lulugar? Ang kawatan, nag-iimbestiga sa kapwa-kawatan. Ang kawatan, nag-iimbestiga sa krimen na ginawa nila. So ngayon, ano ang resulta na makukuha sa pag-iimbestiga nila? Kundi puro sarswela. So sinong dinaya? Tayong lahat. Pinapaikot tayo dito. Pinapaikot kung saan na napupunta, yung pala sila ang tunay ng mga may sala. Kung ang paniwalaan natin ay yung mga testimonya ni Saldico na kapwa nila buhaya na kasama sa circle ng mafia. Yan ang malinaw dyan. May hustisya kayang makukuhang taong bayan? Sa palagay ko wala. Sila man ang Department of Justice. Magdakin mo ha, Department of Justice, sangkot ka. Sa ngayong maanumalyang flood control, hindi lang flood control, kundi corruption na nagsanga-sanga under Marcos admin. So ano ang aasahan ng publiko dito? Na hustisya? In short, wala. Sabi ko nga sa inyo, magkakaroon lang tayo ng hustisya talaga ng tama at matukoy lang po yung mastermind at yung katotohanan lalabas. Siguro, kailangan lang ni Bongbong Marcos mag-resign sa pagka-presidente. Dahil kung mag-resign po siya at yung upong presidente, si Vice President Inday Sara, na naghayag na handang-handa na siya papalit kay Bongbong Marcos, malamang, ubos lahat ng mga buhaya, maparusahan lahat ang totoong may sala. At walang mapagtakpan ng mga totoong magnanakaw. Na yung kay Vice President Inday Sara, walang ariglo sa akin, hindi nyo ako maaariglo.
Yan ang napakagandang mensahe ni Inday pag siya ay naging presidente. O siya, like father, like daughter talaga. Ito yung pinakamaganda. Okay yung like father, like daughter ng mga Duterte, matapang pareho. Pero yung like father, like son ng mga Marcos, parehong kawatan. Kamalas-malas, no? O ito pa, nagsanga-sanga na ho ngayon ang korupsyon under Marcos admin. Parang sungay ng usa. Nagsanga-sanga na ho, anak ng kamuti. Meron din pong insertion sa ibang departamento na tinagurian po ng bilyonaryo na mafia sa insertion. Insertion mafia. Anak ng kagwang, oh. Meron pa talaga, hindi lang eh. Bakit nagkaganito ang bansa? Tinotolerate? Yan ang gusto nila, yun yung script nila, yun ang plataforma nila. Maglimas ng maglimas sa kaba ng bayan. Ang niluloko at ang tinarantado tayong mga ordinaryong Pilipino. Kagaya nga ho ito, ang mga magnanakaw, nandyan ho, sa kaba ng bayan, nagbabantay. Ba't natin pinapabantay yung mga magnanakaw sa kaba ng bayan natin? Kaya ang tawag dyan, bantay sa lakay. Sa lakay, yun ho nila. Kaya ang nangyari, ito, insertions, mafia, iba naman ho ito. Iba ho ito sa flood control. Iba ho ito sa kanya, saldico. Merong bago. Ito, pakinggan natin. Nagsanga-sanga na ang umano'y katiwalian sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Nasa spotlight na rin ngayon ang isang opisyal ng DICT na ayon sa source ng Billionaire News Channel ay tagakumpas daw ng mga tao at proyekto sa ahensya. Narito exclusive agenda report ni Hannity. Hindi lang sa DPWH budget may insertions issue. Ganito rin sa DICT o Department of Information and Communications Technology. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, si DICT USEC Faye Condes de Sagon ang isa sa central players nito. At bahagi siya ng di umano'y insertions mafia o pag-insert ng mga proyekto para makakuha ng porsyento roon. Yan ay may kaugnayan daw sa pagiging de facto secretary nito sa DICT dahil kadalasan humahalili ito kapag wala raw si Secretary Henry Aguda. Ayon sa aming source, malapit si de Sagon kay John Dumantay na naging CEO ng Lancaster Technology and Development Corporation. Naiuugnay ang Lancaster ng mga Dumantay sa LDLA Trading na naging joint venture partner ng SunWest Corporation. Ang kumpanyang tied kay dating ako Bicol Porto List Representative Zaldico. Nakilala raw ni Saldico pa rin konektado, anak na kagwang. So lahat, no? Lahat inikot ni Saldico. So ngayon ito lumalabas, nandiyan na naman si Saldico sa DICT ho ito. Meron na naman dito kay Bungit, animal talaga. At kay Martin Romualdez, walang kasawa-sawa itong mga to. Oh. Raw ni Dasagon si Dumantay dahil kay dating DepEd Undersecretary Trigev Olivar. Ngayon nadadawit sa flood control scandal dahil nagpa-insert daw ito ng mga proyekto sa national budget. Itong Olivar, no? Ito yung sinasabi, yung pinangalanan ni Saldico una. Olivar at saka yung Bersamin, anak ng kagwang, oh, sa bilyones na insertion. Sila pa rin. So ito DICT, so lahat ng pagtiningnan mo, lahat ng departamento ng gobyerno sa ngayon ng pamahalaan, inuubos nila yung pira. Siguro trilyon lang, maliit yung trilyon na ninanakaw ng gobyernong Marcos sa ating bayan. Ay my God, kaya bagsak ang ekonomiya eh. Alam mo, nakakatulog pa kaya itong si Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Ito na ho ngayon, nilantad na lahat. May gulay. Oh. Para di umano'y magka-kickback si Education Secretary Sonny Angara. Si Desagon din ay naglobby umano ng appointment ni June Vincent Manuel Wicks Gaudan bilang DICT Assistant Secretary at Chair ng Pre-Qualification Bids and Awards Committee o PBAC para mabid out ang mga proyektong kailangan. Sabi ng aming source, pinaaalis daw ni Desagon ng ilang BAC members kapag hindi umano nito sinunod ang kanyang orders. Nasa higit 10 kawani at opisyal din daw ang napilitang mag-resign o mag-retire dahil sa di umano'y sistema sa DICT. Agaran itong pinasinungalingan ni Desagon sa amin. Incorrect at wala raw factual basis ang mga ito. Anya, wala siyang anumang kinabibilangang insertions mafia at hindi siya involved sa anumang irregular insertion o intervention sa DICT processes. Wala rin daw siyang anumang order na paalisin ng sinumang back member na hindi umano sumunod sa utos niya at ang procurement processes sa DICT ay sumusunod daw sa batas. Dagdag niya, wala ring forced resignation o retirement na naganap sa instruction niya o anumang sistemang ito na attributed sa kanya dahil ang personal movements sa ahensya ay governed daw ng civil service rules at proper documentation. Unfounded din daw ang political influence sa lahat ng DICT decisions at lahat ng mga gawain daw sa kanyang opisina ay nasa legal, institutional at ethical boundaries. Puta, itong si Disago, no? Parang ang lumalabas, siya yung siga-siga dyan sa DICT. Pero alam po natin yung DICT ay kontrolado po yan ni Baki, no? Ni Lisa. Dahil yung sekretary dyan ay sanggang dikit ni Lisa. Di ba? Yan nga yung sinuwalat ni, ni Glenn Chong sa DICT. At ito nga ho yung nagpauso ng SIM card registration na maiwasan daw yung mga scam. Eh sila rin pala scam. At saka dumadami ngayon yung scammer eh. Nung nag-SIM card registration, ako, aminado ako, na-scam din ako eh. Nagsimula ng SIM card registration, internet scammer. Kaya pinaputulan ko na yung internet na yun dahil scam, animal talaga. So ito na tayo ngayon, nagsanga-sanga na ho ang korupsyon sa ating bansa sa pamumuno ni Bongbong Marcos. So kumbaga kanya-kanyang lima sa kaba ng bayan. Alam mo parang itong circle ng mafia na sinasabi, mafia insertion, na sinasabi ng bilyonaryo, meron yata silang mga teritoryo, yun ang nakikita ko. Pero ang remit siguro nito, iisa lang, doon lang kay Bongbong Marcos. Kasi bumili na ho ng bahay dyan sa Aguada, di ba? Malapit sa Malacanang. Nasabi ni Saldico, binili daw eh, para imbakan ng mga SOP insertion.
Eh sa daming departamento sa ngayon ng gobyerno. At for example ngayon, magkano ba yung budget ng Pilipinas ngayon? Mga almost 7 trillion, no? 6 trillion lampas. So, baka kalahati po dyan. Kalahati po dyan ay kinukulimbat ng gobyernong ito at dinadala sa kanilang hideout. Kadaming pera, 6 trillion, 7 trillion. So sabihin na lang natin, mga 3 trillion, yung kinukulimbat nila, kalahati. Walang napupuntang proyekto sa mga tao at ang programa, pangabilog nila yung mga akap na pag-aakala ng taong bayan, okay ang gobyernong ito. Dahil may akap, may AX, may tupad, anak ng kagwang. Paing lang pala yan. Kumbaga, ito sa'yo. Kunti lang sa'yo, sa amin marami. Buto-buto lang sa'yo. Kumain ka na, buto-buto. Para sabihin may pinapakain sa'yo. Yung pala sa kanila, litson. Tuyo lang sa'yo, tuyo. Ambon-ambon lang sa inyo. Sa amin talagang bagyo. Yun ang nangyayari. Ang tao naman, ang mga nabibigyan ng akap, okay to, tupad, okay to. So ngayon, sa kaka-okay ninyo, sa kabubuim ninyo, ang resulta, hindi na ho natin namalayan. Nalimas po yung kaba ng bayan sa pangungurakot ng gobyernong ito. Kumbaga, nabulag ka eh. Ba't ka nabulag? Dahil sa akap. Naniwala ka na. Oy, walang korupsyon. Pero at the end of the day, malaman-laman mo, trilyones, bilyones yung korupsyon sa ating bansa. Mantakin mo yan, DICT. Pero ito pa, speaking of mafia insertion, korupsyon, meron pa tayong ilalabas. Grabe. Ganito na po, ano ba yun? Sa Bisaya, bahangol. Kaswapang, diba? Kasakim, sa Tagalog. Ganito po kasakim ang mga kurakot under Marcos admin. Anong sabi ko kanina? Parang tong mafia, meron kanya-kanya silang grupo, teritoryo. So akin to. So ito naman sa Kaysagon, akin yung DICT. I think ito ay teritoryo ni Baki. So ito kay Bongbong Marcos, akin DPWH. So ito naman, kanino po ang hawak ng BIR? Ang nakakakilabot dito po sa BIR, maraming nabibiktima. Ang sa BIR ho, hindi po pundo ng bayan ang kunikulimbat, kundi pera din ng bayan yan, galing sa mga private individuals. Ito ay hindi na po parang pondo ba na ipinapasa, yun ang right term. Hindi national budget yung bunga ng korupsyon sa BIR, kundi ito ay pangungurakot, kumbaga ang tawag dyan, mga lagay-lagay ba, no? Tinatakot nila yung mga negosyante para magbayad. So, ganun ang BIR. So, meron silang sistemang ganun. So, ito, malaman-laman po, 70%. Kumbaga yung koleksyon ba ng BIR sa mga business establishment, hindi po napupunta sa kaba ng bayan, kundi napupunta po sa mga bulsa ng mga buaya. Narito po, pakinggan po natin ito. Dumadagundong ngayon ang panawagan sa gobyerno matapos ibunyag ni Senator J.V. Ejercito ang umano'y malawakang pang-aabuso sa Bureau of Internal Revenue gamit ang Letter of Authority o LOA. Ayon sa Senador, dumarami ang reklamo mula sa mga negosyante, lokal man o mga dayuhan at malaking dagok daw ito sa tiwala ng international community sa Pilipinas. Narito ang ulat ni Troy Gomez. Nabamahala si Senator J.D. Ejercito matapos umabot sa kanyang tanggapan ang samot-saring reklamo mula sa international community, pati ambassadors at foreign chambers na umano'y nakakaranas ng harassment mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Nabahala ko na when the European ambassadors and some ambassadors of the different countries and the American and European Chamber started to complain na pati sila have been subject to harassment by BIR through the LOA. So they're weaponizing the LOA for corruption. Ang LOA ay opisyal na dokumentong nagbibigay ng kapangyarihan sa mga revenue officer na silipin ang libro at records ng isang taxpayer. Ito ang nagsisilbing panimula ng anumang BIR audit. Marami rin daw lokal na negosyante ang nagrereklamo. Kay cleared na ang kanilang fiscal years. Binubuksan muli umano ang kaso gamit ang LOA. Marami ako nakausap kasi mga local businessmen na siguro as early as 2 years ago marami nang umaangal. Cleared na. Through LOA, binubuksan ulit. Ayon sa Senador, hindi siya laban sa revenue generation. Ang masama raw, nagiging kasangkapan ang LOA sa katiwalian at nagbabadya itong takutin ang mga mamumuhunan. I don't mind na it's a revenue generating, pero wag naman yung aabusuhin. They're weaponizing the letter of authority for corruption. Kung merong SOP, sa BIR naman, itong LOA. Sa tanong kung sino ang sangkot, mula raw ito sa revenue officers hanggang regional directors. From revenue officers, from RDs, hanggang sa ganung level. BIR was projecting to raise about 6 billion. Ang na-raise nila was about 2 to 3 billion lang. Kasi yung 70% na nakukolekta, hindi pinapasok. 30% lamang na ang pinapasok. Ang tindi ng BIR, animal kayo dyan. So dito na tayo. Letter of Authority. Tangina, ito yung DPWH version. No? Kawawa ang Pilipinas dito. European at saka American Chamber na po ang nagrereklamo dito ha. Putay na, iiwanan talaga tayo dito ng mga negosyante. Kasi yung leader of authority, yan po yung para kapangyarihan po nila. Para tingnan yung mga libro ng mga negosyo. So ngayon, pag tinignan po nila yung mga libro, kahit wala kang mali, at nag-comply ka na, hanapan ka nila ng butas. Diyan po magsisimula yung pangungurakot. Kunyari, ito kunting diferensya lang. O, paano to? May problema kayo dito, marami kayong penalty dito. Baka magsarap pa kayo. Ano yung negosyo? Yun yung style, no? Pananakot. So yung negosyante naman, LBIR po yung nagsasabi,
Kung may mga regional director pala itong mga nayupak din, magbayad na lang. O sige, magkano ba? Pag-usapan na lang. Dito na pumapasok yung korupsyon. Kamalas ngayon kasi, yung mga foreign investors, foreign establishment, nadali din. So, ang daming papalag dito. So, ano bang hinihintay ng mga negosyante? Hanggang 2028 pa ba tayo? Ito ang masaklap. So, yung target, 6 trillion, na dapat may remit sa kaban ng bayan, ang nagawa, 2.3 trillion lang. Tama, 70%. Nang nakulimbat, malamang nakulikta. Saan napunta? Di sa kanilang mga bulsa. Di mas malaki pa ang kita ng mga buhaya sa 6 trillion. So kumita sila ng higit kumulang 4 trillion. So mas malaki pa ang kita ng mga animal na punta sa mga bulsa nila kaysa doon direkta sa kaban ng bayan, anak ng kagwang nakakainis na talaga. Oh. Magbayad pa ba tayo? Mga taxpayer, ano na? Utangin na, no? Masama man magsabi na tayo magbayad, pero kung tutuusin ba yung sama ng loob mo, no? Ang nangyayari ngayon, ito na naman, mismong BIR na. Trilyon-trilyon po. Oh. Paano na to? So iyak na lang tayo dito at hintayin na lang natin itong si Bubuim bumaba sa pwesto. Sa akin guys, hindi po ito makatarungan. Kailangan po nila pagbayaran ang lahat ng pangungurakot sa kaban ng bayan. Boom! Bong Marcos, anak ng kagwang ka. Tuloy. Wala pa ito ng kapansin-pansing lifestyle at pagiging garapal umano ng ilang opisyal. Ayun. Nakakalungkot. Sana mas malaki man lang yung pinapasok sa gobyerno eh. Baliktad eh. 70% ang dinadakma, 30% lang ang pinapasok sa gobyerno. Ayon kay Hercito, malaking banta ito sa foreign investments at sa kumpiyansa ng private sector sa gobyerno. Correct. Ayusin niya to because it will turn off potential investors, bagsak na stock market natin, investments natin lumalabas na. Tapos maririnig pa yung mga ganitong modus ng ating Bureau of Internal Revenue. Sa kanya namang personal na kwento, mismong kaibigan niyang motovlogger at motorcycle tourism advocate na si Jet Li ay nabiktima rin. May kaibigan nga, kasama ko nga nag-promote ng motorcycle tourism, pati yung kinanay, yung savings ng bata. Naubos, pati ba naman yun? Giit ni Ejercito, hindi lamang daw BIR ang problema, kundi maraming ahensya na ang tila kanya-kanya na ang utos. We really need a hard reboot for the whole of government. DPWH, BOC, BIR, moderate your greed. Mukhang nakalimutan eh, sumobra ng greedy. Dagdag pa niya, takot ang karamihan na bumangga sa BIR. Sino ba naman gusto bumangga sa BIR? But this is already affecting our foreign investments. Kailangan natin ilabas ito. Pero bakit nga ba lalo itong lumala nitong 2024? Parang itong 2020, from 2022, 23, itong 24, 25, parang lahat lumarga eh. Naging very extravagant, naging very blatant. Tingin ko, naggayahan na. I think it is leadership by example. Hawa-hawa. Itong past 2 years was really blatant, lumala talaga. Hiling ngayon ni Senator Ejercito isang hard reboot sa buong pamahalaan mula BIR hanggang DPWH upang tapusin ang kultura ng pang-aabuso. Pero sa laki ng implikasyon ng kanyang ibinunyag, ang tanong, may maglalakas loob bang tumistigo para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal? Troy Gomez ang ulat, SMNI News. Grabe, nakakamura. Sarap magmura talaga. Bong, ano bang ginawa mo sa bansang ito? Anak kayo ng kagwang, masyado na kayong gahaman. Oh. Sipin mo yan. Wala na. Kanya-kanya na po sila lima sa kaban ng bayan. Matatapos na kasi termino ni Bongbong Marcos eh. Sinangad na nila, kanya-kanya na nga po silang teritoryo. Ito yung mafia na tinatawag. Kawawa naman ho. Tayong mga Pilipino. Ako po'y nalungkot dahil malaman-laman natin ngayong araw, hindi lang pala ho dito sa DSWD. Meron din sa DSWD, sobra-sobra dyan eh. DPWH, DICT, BOC, yan, BIR. Lahat. Paglilima sa kaban ng bayan, sino yung punot dulo nito? Sino yung poon? Si Bongbong. Wala, nakawawa ang Pilipino. Ang korupsyon sa ating bansa under Marcos admin laganap na, gayon po mismo kay JB Ejercito. In the last past 2 years, mas matindi. So next year, mas matindi pa. So ano bang mangyayari sa Pilipinas? Di lubog. Yung mga direct foreign investors, siguro ito rin po yung dahilan talaga, korupsyon. Siyempre, yung European Chamber, American Chamber, mag-iisip din yan, putain na, layasan na natin ang Pilipinas. Babalik tayo sa uno. Kailangan natin ang mga Duterte. Kasi kung hayaan natin ho ito, manatili, kawawa lang ang Pilipinas eh. Nakakalungkot ho. Ito yung legit mafia insertion under Marcos admin. Sinong managot? Hanggang ngayon, wala pa rin mga matatapang na mga leader na gustong tumibag dito sa gobyernong ito. Sana kayong mga senador, magkapit-bisig po kayo. Kayo na lang po yung inaasahan namin. Pero yung mga nasa kongreso, putang ina, huwag na kayong umasa doon. Talagang markang buhaya ang mga yun. Pakinggan po natin si Senador Marcolita, kinumpronta po niya itong si Vince Dizon patungkol po sa warrant of arrest laban po kay Martin Romualdez. Sinahanap niya kasi nga si Saldico may warrant na, no, pero si Martin Romualdez wala pa rin. Ito yung mga buhaya, pag nakita mo, basarap mo tusukin yung mata, no? Okay, pakinggan natin si Senador Marcolita patungkol po dyan. Narito po. Kasing malaman, kasi po kanina, nalaman natin, sa ngayon po ay allegedly 420 pa lang ang projects na na-identify na ghost out of a possible universe of 8,000 flood control projects. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po. Pwede po bang pakwenta natin sa mga engineers ng DPWH? Ratio and proportion lamang po para matansya natin ilan ba talaga ang flood control projects sa kabuuan itong universe para makwenta natin kung magkano talaga
ang nawaldas sa pera ng gobyerno. 8,000, di ba, flood control? Ratio and proportion lang po ito. Napakadali po nito. Yusek Ador Canlas, baka naman gusto mong kwentahin ito. 10,000 na lang, Kanina I po think. yung, sagutin ko lang po yung unang katanungan. Ang COA bumuo ng Special Fraud Audit Team. So ito po ay nanggaling po sa COA Central. So hindi nila ginamit yung Bulacan resident auditors para po mag-audit ng mga flood control projects. So galing po ito sa Central Office. Yung katanungan kung magkano ho nawala, kanina pinakita po ni Senator Ping Lacson na ang estimate niya is about 29 billion pesos po ang nawala dahil po dito sa flood control, coast flood control projects. So yun po yung kanyang estimate. O okay, Lacson, kayo umano ng data? 29 lang? Tangina, 29 billion. Trillion nga nawala. Sabihin nyo na 1.2 to 1.3 trillion, anak ng kagwang. Hirap na mag-compute. Ano pong kwenta ninyo, Yusek? Galing po kanina kay Senator Ping Lacson, ang estimate niya about 29 billion po ang kanyang Hindi estimate. po, yung Lolo, 29 billion kayo sa... 29 billion lang? Itrilyon na nga yung pondo sa flood control eh. Anak ng kagwang eh. 420 yun eh. Ang katumbas po ng 420 na so far nakukwenta natin ay 29.75 billion. Tama po. Ngayon po, 8,000 po yung bale pinagkukunan natin ng possible final number of all ghost projects. Kaya sabi ko kay Yusek, pakikwenta mo, 8,000 ghost projects? 420 divided by 8,000 x over 29.75, ilan po yun? 120 billion. 156 billion. Tama po. 156 billion. 156 billion. Yeah, tama ho. O yan po yung po pwedeng mangyari kung sakasakaling 8,000 lang. Baka umabot naman kasi ng 10,000 po eh. 156 billion. Napunta kay BBM. Di ba yung una? 100 billion yung siniwalat ni Saldico. Insertion. Tapos ngayon, bago. Di ba mga 56, 57 na billion? 156 billion. Anak ng kamuti na punta kay Bubuim ha. Nagkataon lang ba yung yung figures? Kaya lalaki at lalaki po. 100, yan ang potential po, 156 billion. Yes, Mr. President. Correct. Kanina po, sa pagtatanong po ng mga naunang kasama natin, Mr. President, ay nasabi yata ng ating secretary na ang DPWH po at saka ang ICI ay nagsama para magrekomenda po ng kasuhan ng plunder and other charges against former President Saldico and former Speaker Martin Romualdez sa opisina ng Ombudsman. At ang pinagbasihan po ninyo, kung tama po ang aking pagkakatinig, Mr. President, ay dalawang bagay. Yung 100 billion worth of government contracts secured by SunWest from 2016 to 2025 at saka yung statement po ni Orly Gutesa. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po, Mr. President. Among others, pero tama po kayo. Ngayon po, Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker ay wala pa? Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, Akala yung ko po- ang pagkaalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinalo sa kanya. Ang alam ko po, isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan ang nabanggit. natatandaan ko pong nabanggit doon. Dali dito kayo ngayon. Kasi, oo nga naman, may sense naman yung sinasabi ni Senador Marcolita. Kung si Saldico ay meron ng warrant of arrest at may kaso na, at ang binasihan po ninyo yung statement ni Orly Gutesa, bakit si Martin Romualdez ay wala pa ring warrant of arrest at walang kaso? Ano hong meron? Ito magkakaproblema ho sila dito Kung ipangandakan po nila na nagbabase po sila doon sa sinasabi ni Orly Gutesa, alam niyo po hindi lang si Martin Romualdez ang madadali Pati si Bongbong Marcos, madadali ho dito. Dahil yung statement ni Orly Gutesa nag-corroborate sa statement ni Saldico. Tuloy natin Senador Marcolita. Banggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico. At pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit parang ba't po hindi nagsabay? Yung kay case po ni Saldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPWH at ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico.
Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa? Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at may tiwala po sila sa Ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. Hindi po. Okay, na tikmit kayo dito kasi sinabi na may tiwala sa ombudsman, no? Ibig sabihin, kumpiyansa ho sila na malabasan ng warrant of arrest itong si Martin Romualdez gaya ng nangyayari kay Saldico. So ibig sabihin ho nito, naniniwala na ho sila. So mabigat na po yung mga testimonya galing kay Orly Gutesa. So okay na ho yun. So lalabasan nila ng warrant of arrest. Kung sakali ito kung paniwalaan natin yung sinasabi ni Vince Dizon, nalalabasan ng warrant of arrest si Martin Romualdez, puta ang ending talaga dito kakatok sa palasyo. Kay Bongbong na dito ang ending sa nakita ko ho. Kung magkakamali lang ho sila dito ng diskarte, ng script, malamang sa malamang, ay doon talaga ho. Yung tanong kasi ni Senador Marcolita, kung bakit daw ngayon lang ho nalabasan ng warrant, bakit nauna si Saldico, kasi nga ang script nga, protect Saldico. So hindi na nga ho nila kayang protektahan si Saldico, kaya sacrificial lamb na. Pangalawa, protect Martin Romualdez. So hindi na rin nila kayang protektahan si Martin Romualdez eh. Lumalabas talaga. At lalo na, kumanta na po si Saldico ngayon at itunuturo na po si Martin Romualdez, nag-corroborate kay Orly Gutesa. So ito na ngayon, lalabasan na ng warrant yung kumpiyansa sa Vince Dizon. So hanggang Martin Romualdez kasi si Bongbong Marcos pwede siyang imbestigahan pero hindi pwedeng makasuhan, may immunity. So at the end of the day, magagamit pa rin ho yan. Kung iiwasan si Bongbong, pagkababa sa pwesto ni Bongbong Marcos, matik yan. Ang kaso yan hanggang langit, hanggang langit talaga. Tuloy po. Po ba ninyo ginamit yung kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Yung mga latest. Well, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement at sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang sworn statement. Wala pong saysay yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero Mr. President, kung inyo pong susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989. Dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Correct. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ng Ombudsman, kahit na anonymous po yung letter pinapatos po ito po hindi po letter, hindi anonymous letter. Siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede nyo i-fact-check naman, baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan, nasa sa inyo po kung mag-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga Sinasabi. Meron na po ba kayong nagawang ganung aksyon, Mr. President? Okay, ituloy lang natin ng konti kasi ang tanong ni Senador Marcolita, dapat ombudsman yung sasagot pero DPWH yung kausap. Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng Ombudsman at sila po ang meron pong kapangyarihan kung gugustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong mga statements. So, nasa kanila na ho yun. Alam niyo, Mr. President, noong isang araw lang nandiyan ang Ombudsman. Akala niyo nakalimutan kong itanong yun. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video. Yung mga naunang video. Yung mga naunang video, siguro may 3 video na po. Kasi yung mga nilabas niya may pang-4, pang-5. Pero meron unang 3 na Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo Nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka lang ho, baka kaya dito natanong. Hindi lang ho kayo nag-almusal o... Siguro nga po, dahil sa... Maaga po kasi, maaga ho yun maaga. Naman actually ako, sundan ko lang yung sinasabi ni Senador Marcolita. Kasi sabi ni Gatchalian, walang saysay Hindi kahit hindi ka nag-take out, hindi nakanotaryo, pwede pong gamitin yun ng ombudsman. Kasi ang ombudsman po, ang tungkulin po nila ay maghanap po sila ng mga dokumento or ebidensya, no? Kahit nga maritis lang talagang dapat imbestigahan niya ng ombudsman. May kunting singaw lang. May mapanood ka diyan sa newspaper, mga tabloid, na po sa social media bago na ngayon. Ay pwede ka na agad mag-conduct ng investigasyon.
pwede na po imbestigahan. Lalo na po ito yung tinutukoy ni Senador Marcolita. Lalo na po itong video ni Saldico, hindi na kailangan mag-take out, sinasabi walang isa-isay. Kung ikaw honest to goodness ka na ombudsman, wala kang pinagtatakpan, ora mismo magkandak ka ng investigasyon, lahat ng mga pinangalanan ni Saldico ipapatawag mo. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay pera ng bayan, hindi naman pera ho ninyo yan eh. Yan po dapat talaga. Kung honest to goodness ka, kandak ka ng investigasyon, mga tauhan mo, ang mga pangalan na yan, ipasumon mo, labas ka ng show cause order, paliwanagin mo, bakit nasama ka doon, gaano ka totoo, lalo na yung mga Bersamin, yun, Amina Pangandaman, ayun. Meron pang si Cadiz naman, bago, Yusek Olaybar, ang dami ng pinangalanan ni Saldico. Martin Romualdez, yan. Kung honest to goodness mo ang